Hello, what's up? This is Rain Manguera. So, topic po na tayo na maiba naman, hindi naman cellphone ang gagamitin natin. So, this one is not sponsored po ito. Ako po bumili nito. Nakakausap ko kasi si Poltech TV and Parecois TV. So, tinanong ko sila kung ano ang the best na budget na phone cooler. And pareho sila nang recommend. This one, the BlueWow X110. This specific unit, dito daw kasi nag-yellow daw talaga ang smartphone. And I got curious, syempre, talaga ba? Kasi the last na mga chinek ko na tinest ko is mga nagmo-moist lang. Pero nag-yellow, never. And sobrang effective daw nito pagdating sa gaming. Yes, alam nyo na, pagka nag-iinit ang phone, nagtatrattle, bumabagal ang FPS. So, phone cooler helps para mapalamig ito at hindi mag-throttle at continuous lang stable like 90 FPS, 120 FPS kung kaya ba at supported ba ng chipset nyo yung ganong FPS. This one is both the recommendation. So, again, not sponsored. Test natin kung maganda nga ba talaga. And recently, dahil nga wala naman talagang smartphone na hindi nag-overheat. Okay? Seal pa po ito. Hindi naman na may iwasan yung overheating na yan eh. So, ang magagawa natin is, especially kung gamer ka, is find a way para mapalamig siya ng mabilis or mapalamig siya habang nag-games ka. So, this one, ito yung pinaka-best practical, pinaka-mabilis na paraan and mura. Why? Mura? By the way, kung di ko pa nababanggit, this one cost 500 pesos lang. Yes. Kaya naglalaro ng 500 pesos pag inanuhin ng voucher yata, bababa pa yun ng 400. So, this one, kung naghahanap kayo ng budget lang, dati, tandaan nyo yung Black Shark yata yun, 3 years ago ko yata na feature yun na phone cooler, nasa 2,000 pesos yun. Nagmamoist lang yun, not nag-yellow, but this one daw, nag-yellow. So, 500 pesos lang. So, ang mura na ngayon ng mga phone cooler. And if this one is as effective as Poltech TV and Parecois TV claim, baka ito na isa sa mga highly recommended ko ng mga budget phone cooler. So, actually, magara siya, hindi siya mukhang pipitsugin. At gumagamit siya ng totoong heatsink. Yung ginagamit sa PC and laptop. Totoong heatsink na. Solid Nice. Okay, may mga pinapipindot dito. I'm not sure kung para saan to. Aalamin natin yan. And we have the game word and the logo. I guess ito ang logo ng BlueWow. At this one is mukhang bakal din tong part na to. Itong parang spiral something niya na design. At mukha siyang actually parang Gundam wing na design. May ganun lang na itsura. And dito naman is, nandito po yung kanyang USB Type-C. Okay, good. And for some reason, meron siyang parang kakaibang exhaust dito or daanan ng hangin dito. But I guess may purpose to. Maybe lagayan ng sa mga rito. And what else? Dito may ganun din sa kabilang side eh. Okay, both. Pareho. And sa baba, as nandito yung sticker. Tatanggalin ko po ito. Don't worry. Last time na nag-feature ako, hindi ko tinanggal eh. So, tatanggalin natin yung parang sticker niya para talaga mas makikita natin yung totoong potential niya. And hindi ko matanggal. Tanggalin na natin ngayon pala. Makalimutan ko pa. Ayan, natanggal ko na po ha. And now, meron siyang kasama. Ito yung mga kasama. Again, sa 500 pesos may get ito. Meron siyang kasamang Type-C to Type-A. I guess, pang-power lang nito. And some clips. Alamin ko pa kung paano ikabit ito. 2 clips para maikapit sa smartphone. And what else? Wala na. Yan lang. And extra, may extra sticker. I guess para dun siguro. Kapag gusto mo siya itago ulit. I'm not really sure for some reason. And what else? Ito pa. May kasamang ganito. May freebie na finger sleeve for gaming. Yan, para yung langis ng daliri mo is hindi dumikit sa to. Pero hindi ko gagamitin yan, hindi ako interesado. Pero thank you. Good job in fairness for again 500 pesos and kapag ginamitan niyo pa ng voucher maybe bababayan ng 480 yata, something like that, 490. Ganito na yung makukuha mo, may extra ka pang finger slip. Not sponsored again binili ko po ito and ito proof return refund. Ako po bumili talaga niyan, pera ko po ang ginamit ito. Okay, so yun. Now, ano ang gagawin ko? We have here a Infinix Hot 60 Pro Plus. Okay, this one has Helio G200 lang with an overclocked GPU up to, yung GPU yata nito from 1000 MHz or 1 GHz to 1.1 GHz na siya ngayon. So, extra 100 MHz ang dinagdag dito na overclock na GPU nito. May review po ako nito a few days ago lang. So, please, panoorin nyo kung interesado kayo dito. But right now, gamitin natin to since this one is not really a gaming phone. This one is more like casual use and so on and so forth. So, I
expect mabilis uminit ito. Okay? Kapag nilataga natin to ng medyo heavy games, ay sasagad natin, okay? Or something like that. Pero, hindi ako interesado sa part na yun. Ang interesado ako is, gusto ko siyang makita na nag-yellow, okay? Pero siyempre, tetest pa rin natin yung part ng gaming, pero I wanna see, okay? So, this has pandikit na pala, oh. This is sticky. Ayaw ko rinig nyo. Pero kumakapit yung kamay ko rito. So may pandikit na siyang kasama. Hindi ko na siguro siya kailangan ilagay rito, pero ilalagay ko pa rin kasi since I guess itong purpose pag nilagay rito. Kasi pag nilagay ko rito, magkakaroon na siya ng extra padding. Gusto ko kasi direct. Mas gusto ko na direct siyang ididikit dito. So ida-direct ko na lang siya. And siguro ang type C niya is itututo ko sa taas. Okay, sa taas. Kasi yung sa baba para yung USB dito dubaan. Okay? Para hindi ako ma-hassle. So just so you know po, ang pinaka-mainit po na part ng isang smartphone is kung saan nakalagay ang chipset. Pangalawa is yung battery, okay? Kasi yung chipset po ang pinaka-nagtatrabaho sa lahat ng features na ito. Ang chipset po ang pinaka-bugbog, okay? Merong nagmarunong dyan na nakarang araw, mas pinaka-mainit daw ang battery. No! I-research nyo po muna, hindi po ang battery ang pinaka-mainit. Ang pinaka-mainit is yung chipset kasi yun ang 24 out of 7 na nagtatrabaho while naka-on ang phone mo. Okay? Okay. So, usually, ang chipset is nakalagay malapit sa camera. So, hindi naman natin siya pwede ilagay dito and tatama siya sa daliri ko. Pag ilalagay natin siya sa pinaka-safe na lang, pinakamalapit doon and gitnang-gitna na lang. Magiging benefits na rin pag nalagay sa gitna is mapapalamig niya na rin ang battery. So, this right here is the best na part. Yun. Okay. So, unang test muna is kung kaya niya nga bang palamigin. Sabi sa akin ni Boss Fernan ng Parecois TV is around 15 minutes mag-yellow na siya. So, bibigyan ko siya ng 15 minutes. Okay na. Nakadikit na. See that? Makapit. Okay. 15 minutes. Bibigyan ko siya ng 15 minutes kung mag-yellow nga siya. Okay? So, gagamit tayo ng power bank. This one can support up to 130 watts max 20,000 mAh. So, this is from Ugreen. Okay? So, try natin to. And by the way, gusto ko malaman ilan pala ang wattage nito, support niya. 3-second cooling. Wow, ganun kabilis. Promising. Powerful, vibrant lightning. May pailaw pa. Magnetic structure. Dito ko malalaman siguro. Input, 15 watts. Okay, so supported naman ito kasi ito ay hanggang 130 watts. So 5 volts, 3 amps, that's 15 watts. So supposedly gagamit siya ng 15 watts. So ngayon, gamitin natin mismong cable niya para alam natin na gagana talaga siya. Full power. Okay, so let's see. And test muna natin saglit dito sa taas kung gagana nga ba siya. Uy, umilaw agad. Yung ganda. Maganda, solid. LGBTQ ang kulay. All colors. Pero ang ganda, no? RGB talaga siya. And dito sa gilid kita natin, okay siya. I wonder kung 80. What's 80? Low. 80, 60, 90. Anong para saan ito? Wala kasing manual eh. Wala kasing kasamang manual. Paano ko ba malalaman anong purpose ng mga yan? 04 to ba? Yata 04. Kasi ito yung game. So I assume ito yung pinaka-vertical niya na view. What's this? Ano pa? Pinindot ko to. Level 2. Off. Okay, off ito. Level 1, level 2, AI. So yung tatlo and then off. What's this? Okay, balik tayo. Level 1 mali tayo and then 10, 9, 8. Ito yung iba-ibang okay, sorry. Ngayon ko lang, kasi ito tinitingnan ko yung number. Sa ilaw pala siya may effect. Ito, ganyan siya, parang rainbow. Ito naman, yellow, red, okay. And this one naman is, mas mabilis ang breathing niya. This one, balik siya ulit doon. Again, so tatlong mode ng ilaw, pa-ilaw. I like this one siguro. Okay, so this one naman, sa level 2 tayo, AI. Hindi ko sure kung ano yung AI, but let's try yung level 2 na lang. Kasi level 2 is supposedly mabilis. Now, orasan natin siya. Let's use a time stopwatch. So, lumalamig na siya again. Level 2. Orasan natin ng 15 minutes base sa sinabi ni Boss Fernan. Okay? 15 minutes, balikan natin soon kung mag-yellow nga talaga siya. I wanna know. I'm curious. Okay? Let's see. Balikan ko kayo. Fast forward na lang siguro sa video na to. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo
Okay, so stop na tayo. Stop. Okay, 50 minutes. Check natin kung nag-yellow nga siya. Pero before that, check ko muna yung temperature. Pinaka lowest 19. Dito 19, 20, 90. Okay, 19. Check na natin kung tanggalin ko muna to ha. Bilis lang. Okay. Meron pala magnetic yun, no? Ngayon ko lang din napansin. Magnetic pala siya. Yung tinanggal ko kanina is magnetic. Okay, understood. Wala namang nag-yellow. Medyo, pero itong fan is around 37. Okay. 30. Okay. Hindi siya nag-yellow for some reason. I don't know why. 37 yung pinakamainit niya kanina. Okay. Pero hindi siya nag-yellow. Pero malamig, in fairness ito. Malamig. Nasa 19 lang eh. Yan, 19 yung pinakababa niya eh. That's weird. Pero malamig siya. Pero yellow, hindi eh. In fairness, may ganito pala talaga siya. Kala ko yun na yun. Fix na yun. Itatanggal pala yun. Once na dinikit mo na, yun na yun. So, at least pwede mo siya ikot-ikutin. Kung gusto mo na nasa baba, itutok mo na nasa baba. Okay. Now we know that. Pero mas gusto ko nasa taas yung USB. Alright. Now, curious ako. Ito yata is kapag ayaw mong gumamit ng magnet. Pag ito ayaw mong gumamit ng pandikit, like gusto mo direct na. Like, for example, ito. Siyempre ayaw mo lagyan ng magnet. Gusto mo lang gamitin is ito. Pero ito yung purpose naman. Kung ayaw mong gumamit ng magnet at pandikit na yan. Kasi iniisip mo siguro mag-i-stain siya. Dito yan. So, ito is sa labas. Ito naman is dito sa loob. So, ilalak mo siya. Okay. Papasok siya doon para mag-lock in. Ito kasi yung pinaka-lock niya. So, dapat is okay, again dito. Buksan natin muna. Wait, tayo pumasok. And tututok natin doon. And then, slide para mag-lock. Yun. Now, pwede na natin siyang gamitin ng hindi kailangan lagyan ng magnet. O, diba? Magandang implementation dito ni Blue Wow. Okay, Blue Wow nga. Blue Wow brand. Kasi, in case na ayaw mong dumihan yung smartphone mo, gusto mo lang is direct contact, yun, is sinama nila yung clip para clip lang. Nice. And in fairness, may butas para kasya pa rin yung USB. Oh, di ba? Galing. Genius move. Okay yan. Okay yung design. Very good. Thumbs up kay Blue Wow. Baka naman Blue Wow. Anyway, natuwa lang ako. And now, itatry naman natin siya ngayon para painitin yung phone. Let's go back to magnetic. Okay, at least meron tayong options na ganon. And now, try natin muna siya saglit sa gaming. The best one siguro para mapainit ko siya is the PUBG Mobile. Yeah, this one. PUBG Mobile tayo. And then, mag-i-start tayo. Settings, set ko muna saglit ha. Level 18. Gusto ko level 2 AI. Ayoko na AI. Ilasagad natin sa level 2. And I'm not sure kung number 10. 9. Hindi ko alam kung para sa talaga to. Sabi AI daw to eh. Temperature ng AI. But I'm not currently using an AI. So, hindi ko alam kung para saan talaga to. And hindi pa rin ako sinasagot nila poll. So, if alam nyo, please enlighten me. Para saan yung number na yan. Kasi wala yan dito sa level. Level na to. AI, L1, L2, so on and so forth. So, I don't really get it. But still, lagay na lang natin sa level 2. Okay? And now, we will play. Currently, gusto ko rin makita pala. Okay, kung magamit tayo ng 10 watts, konsumo niya is 10.4, 10.9. Sabihin natin 11 watts ang current na ginagamit niya. Okay? Balikan natin yan mamaya. For now, start tayo sa temperature na 24. Yung pinakambaba. 24. 25 and pinakamataas is 28. Dito naman sa likod, syempre test din natin. 24, 27, yun, may 30, nasa to, yun, 30 degrees Celsius. Ayun, may nakita niyo siya sa siya tumututok doon tayo. Yung pula na yun, to. Pinakamainit natin is, ayun, nasa 30 dito sa bandang dito. Pero pag palapit na dito sa fan is 27 lang. 27, and then dito, 24. Yan. So, dito talaga mainit banda kasi dito po yung CPU kaya nandito yung 30 degrees Celsius. Okay. Yan dito sa part na to. Yan. Kita nyo. Nasa 30 degrees Celsius. Pero may mabalikan natin yan.
For now, let's play muna. Smooth extreme. Yan. In-extreme na natin yung kanyang FPS para sagad-sagad na apply. Let's go. Let's game. Right now, gamit ko siya, no? Medyo malamig yung surface. Ramdam ko yung paglamig niya, friends. Hindi ako lumalapit to, dito lang ako nakahawak. Ramdam ko na malamig siya. That's a good sign. Wala pa rin weapon. Yun, meron na. Okay, so now we can fight. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yaba ang Kotman. Oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. Okay, right now, check muna natin yung temperature. 32, 30, 28. So, ang layo natin sa 40 degrees Celsius and especially sa 43 degrees Celsius, which is considered overheating. So, stay lang tayo. Pinakamataas natin is 33. And pag lumapit dito, 28 tayo. So, very good. Pero so far, hindi pa rin natin nakikita yung sinasabi na nag-yellow. Smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yaba ang Kotman. Oo, solid ang galawan. Smartphone reviews para sa taong bayan. By the way, just in case curious kayo na kaupo aircon natin na nasa room temperature tayo na 30 degrees Celsius. Okay? Walang aircon, walang kahit ano dyan. So, ayan, 30 degrees Celsius, just so you know. Baka mag-ano kayo na baka kaya malamig kasi may aircon. Nope. Room temperature po tayo, wala pong ginamit na pampalamig dito sa room. Normal po tayong temperature. Pag nasa loob kayo ng bahay, ito po ang temperature. Nasaan naman tayo? Currently, ito pa rin. Hindi tayo maakyat sa 40 man lang. So, 20 sa ibang parts. And other parts, dito is 34. Pinakamainit na yung 34 actually right now. 39.4. Ayun, 34 nga. 34. And dito, and pag dito sa puwet, wala na. Sa battery na part, malamig na talaga. But dito sa part ng chipset, 34. And that's still far away or masyado pang malayo. Uy, may nagbabarilan doon. Malayo para sa isang overheating. And again, for overheating is nag-i-start sa 43 degrees Celsius. Man ang sagot, pag-tech, ang usapan ay tunay. Tech simplified, Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman, di puro yabang. Ganda accuracy ng phone na to, in fairness ha. Nakakapag kahit malayo yung kalaban. Again, this is the Infinix Hot 60 Pro Plus. The Plus version ha. If curious lang kayo. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Kotman, yeah, tech na malinaw. Review na malaman.
Boom! Nalo pa nga. Iba talaga pagka walang frame drops. 32 at 27. Pinakababa to 27. Pinakamataas na temperature 32. Dito sa kabila naman ay pinakamataas na nakuha natin temperature 33, 31, 29, 30, and syempre 31 dito, 37. Ayun. So never tayong lumapit sa 40 degrees Celsius, which is very good. But right now, siguro naman dahil naka almost 30 minutes yata tayo na laro, check natin kung nag-yellow siya. It's not making yellow, but it's very cold. By cold, I mean 10 degree cold. Ganun siya kalamig. 10 degree, that's wow. And yung surface naman, nasa 26. Okay, given. Now, sabi ni Boss Fernan ay sa L1 daw, sa level 1. So, it's not level 2, it's L1 daw. Doon daw siya nakaranas na mag-yellow. So, ililipat natin siya sa L1. Pero right now, ang gagamitin naman natin is the Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 dito sa nating phone. So, lipat tayo konti. Wait lang. Ayan na natin siya mag-run. And tatanggalin ko muna yung case para fair, para dumikit yung, alam nyo na, yung pinakalamig. At ikakabit natin itong kanyang, what do you call this, kanyang clip. So again, with a clip and another clip. Tanggalin ko muna ito saglit pala siya may kakabit ng, yung lamig. Nice. Iba na ngayon ang mga mga phone cooler, no? Talagang malamig kung sa malamig. Pwede ba tong ilagay sa soft drinks pagka itatabi sa gilid ng soft drinks para mapalamig? I'm not sure kung possible yun. Maybe one of these days gawin natin yung experiment na yan. But right now, focus muna tayo sa dito sa game nito. So, medyo conflicting, no? So, dito yung chipset, kaso nga lang, yung pindutan, hindi. So, very good din para sa design dito sa part kasi naiiwasan nyo yung pindutan. Nice. That's nice. Okay, I like that. Okay, so now, try natin siya ngayon with a game. So, meron akong game dito. PUBG rin. May PUBG rin pala ako rito. So, this one, medyo matataas natin yung settings. How about pala, no? Wag muna nating ikabit. Gusto ko muna siyang uminit. Performance mode na yan. Pag uminit siya, then saka natin siya ilagay. Lamig agad. Pero nakadikit lang nun, 22 degree. And dito naman sa may chipset malapit, 28 degree. Napalamig niya agad, But anyway, let's try muna na wala siya, na hindi nakakabit ito. So, dyan ka muna. Hold ka muna dyan. And right now, it's still using, I believe, 10 watts pa rin. Nawala. Nasa 10 watts pa rin. So, habang paiinitin muna natin siya and then saka natin siya ililipat sa, what do you call this, sa phone cooler. So, tingin ko mas magandang test yun. Kung gaano kabilis siyang napapalamig ang isang mainit na phone. So, this one, since mas malakas ang graphics nito, we can actually go ultra extreme. Ultra extreme. So, that's supposedly dapat akyat itong FPS na to sa dapat, pero I'm not sure kasi nating phone to hindi niya sinasagad yata sa 120 volume tayo. Nag-120 na. Yan ang gusto kong makita. Yan. Medyo may fluctuation siya, pero so far hindi pa nagbe-below 100. Again, pwede pa ito yung game. Punta na tayo sa game mismo. Observe din natin. Parang gaming test din ito na Currently, makita tayo sa 33. Pinamataas natin yung 33 kanina, but okay pa yan, mababa pa yan. Painitin muna natin. Again, room temperature natin is nasa 29 degrees Celsius. Room temperature. Mababa ng 107. So basically, average FPS is 100 to 120 FPS. Okay, so ramdaman ko na medyo minute na siya. Umakyat na tayo ng 40, finally 40,
40 ang pinakamainit. Balik natin saglit kung ganun din sa kabila. 41 naman, no, naglalaro lang sa 40 pala. Yung 41 banda saan banda yun? Yun, dun. Dito sa may chipset na to. Yan dito. Sa part na to, nagpo-41. Yun. Found it. So, dito yung chipset pala niya, banda. And the rest is 30 lang siya. Okay. Kasi sa battery lang to. 40 and 41 degrees Celsius. And I think it's about time para itry na natin ito. Ay, nagtubig siya. Dahil pinabayaan ko. Oh my God. Wait. Tissue. So, this is nice. Kaso nga lang, lakas siya ano. Dumikit naman masyado. Ay, nag-yelo. Nag-yelo nga siya. Yelo to, oh. Gumapit yung tissue kasi nag-yelo siya. So, sa level 1 siya nag-yelo, not the level 2. So, legit. Yelo po ito. Again, this is magnetic na part. Hindi ito yung pandikit. So, ayun, oh, meron siya mga buo-buo. Legit po nag-yelo siya, pero sa level 1 lang. Tanggalin na natin to. Gusto ko dikit na dikit talaga siya sa phone. Tigas, ang tigas ng ano. Nung nag-yelo na part. Very nice. Okay to, ah. This is again 500 pesos. Not sponsored, ah. Pero I must admit, medyo highly impressed ako. Nag-yelo nga talaga siya, legit. I like this. So I think if someone or some of you will ask kung ano yung pwede ko i-recommend na cooler, I guess meron na akong pambato. This one. So, lagyan na natin. Let's see naman kung kaya niyang palamigin this one. Pero mataas ang ano ko na. Yes, kayang-kaya niya. So, yun lang yung pinakamalapit na magagawa natin sa CPU. Again, ang CPU nandito eh. So, yun yung pinakamalapit na magagawa lang natin para dumikit siya. Kasi gawa ng camera. And now, from 40, 41 dito nga, 41. Gano'n niya kabilis mapapalamig ang what do you call this? Madumi na tuloy yung table ko. Papapalamig itong phone na to. Start tayo. Okay. Let's go. Continue. Saan na tayo? Mas na ako. Let's go. Continue. Again, room temperature po tayo. Nasa 29 to 30 degrees Celsius. Let's continue. Legit solid. Nag-yellow nga siya sa level 1. I like that. Sabihin ko to na Fernan. Sa L1 nga siya. Magaling. Thank you, Boss Fernan. Boss pare ko is TV para sa tip. Sa L1 pala siya, not the L2. Yung L1 ang pinakamalamig niya. That's nice. So, kung ayaw nyo nag-yellow, go for L2 or kaya AI maybe. Pero kung gusto nyo mag-yellow, switch to L1. 1 minute. Try natin. Check natin ang 1 minute kung ano nangyari sa 1 minute. Medyo bumaba lang ng konting degree. Okay, yung parang pinakamainit. Pero again, wala kasi siya dun sa mismong chipset kasi nga may harang na camera. But here, dito bumaba sa likod. Kanina dito ay nagpo-40. Ayun, may 40 pa pala. Still, okay. Pakiramdaman pa rin natin. May epekto ba ng lamig? Baka hindi ah. Observe pa rin natin. Teka, sa taas. Ito naman is yung test. Itong test na to is more on gaano niya kabilis mapapalamig ang isang mainit na phone na yung nag-iinit na tapos bigla mo lang siyang ilalagay. So iba kasi yung nakita natin kanina parang kaya niya i-maintain. Syempre nakita natin kaya na niya i-maintain up to 34 pinakamainit kanina, di ba? But what about mainit na and gaano niya kabilis na mapapalamig? Pero sa 1 minute wala pong nangyari or parang meron man pero napakabahagya. This one, hintayin natin mag 3 minutes and then check natin ulit if ganun pa rin kung napalamig niya ng bahagya. Right now may slightly warm pa rin ako naramdaman but I'm not sure kung bumaba siya from 40 to what? To at least mapababa niya ng 39. We'll check that soon. Ano to eh? Para ito na yung test na para hindi na kayo ang mag-test. Ito na yun eh. Ito yung test na para sa inyo na lahat na hindi nyo na again, this one, very good para sa akin ha. Hindi ko pa man nakikita ang result but nakita ko yung totoo na nag-yellow nga siya is pretty impressive. That's super nice. Iba na, nag-improve na ngayon. Ang laki na ng jump ng dating smart na mga cooler. Dati malamig lang and moist. Ganun lang. But right now, nag-yellow. Legit
Nagyelo nga, anak ng Tokwa. Totoo yung hindi ako yayabangan ni Boss Fernando at Boss Paul Tech TV. Very nice. Pabalik ako doon. Papasok nga pala ako ng Okay. Magpasa nakalimutan ko yung 3 minutes. So, let's go for 4 minutes and... Okay, 4 minutes. Now, check natin sa 4 minutes time. 39. Check natin kung wala ng 40 talaga. Okay, slightly nag-improve. 39 na nga. Wala na tayo sa 40. How about yung likod? Wait lang, check natin. Dito mainit sa part na to. 39 na din. Igala natin, baka makakuha tayo ng 40. Pero 39 na nga lang din. Okay. Sabihin natin, di ba kanina 40, 41 and 40? So basically, bumaba tayo ng 2 degrees. 2 degrees Celsius, which is nice. Effective. Observe pa natin. Wala pa namang kalaban. Continuous lang tayo sa pag-observe. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified. Okay, we are at 10 minutes. Check ulit natin kung nag-improve ba yung kanyang temperature. Bumalik sa 40. Siguro dahil marami yung kalaban. Pero bumalik sa 40. What's happening? Hindi ba siya nag-work pagka glass? 40 ulit. 41. Actually, ito. Uy, kalaban. We have an enemy. Ouch. Okay, we got that out of the way. Dead. So namatay tayo doon dahil sa bilog. It's okay. Pero yung 40 degrees Celsius lang after almost 15 minutes. 40 degrees Celsius. I guess hindi siya ganun ka-applicable sa glass. Kung metal siguro, sayang. Siguro kung meron itong yung metal plate, no? Mas maglalamig to. Try ko nga sa metal plate. Hindi pa tayo tapos sa experiment, no? How about we'll use a metal plate? Metal plate here. Metal plate there. Tanggalin ko man ito saglit, ha? It's cold, but it's not transferring anywhere. So, pag glass, I think it would be best kung gamitan ng metal plate. Kaso nakadikit na to, Medyo challenge to. Yan, buti na may meron ako itong pantuklap ng... Okay. Done. This is a metal plate. Not sure kung very useful itong isang ito. Sagad-sagad na natin. Doon. Ulitin natin. Reset. Balik tayo. Again, room temperature 29 to 30 degrees Celsius. Again, start tayo ng 37, 35, 38, 39, sabi natin 38, yun. 38 degrees Celsius, and this one naman, 34. Okay, basta dito lang pinakamainit. Dito kasi yung chipset, Okay. Okay, almost 10 minutes. Check natin kung malis man lang ba sa 38. Still 38. I don't think effective siya overall. Kaya niya palamigin yung buong phone ng sobrang lamig talaga kapag glass back. Pansin ko lang, Actually, may 39 pa nga, So, I think I should stop my test here para sa part na to and find a way kung paano mas ma-maximize. Kasi sayang, nag-yellow pa man din siya. Kaya niya mag-yellow, but hindi ko ma-appreciate na ganun kaganda yung kaya niyang gawin. I wanna see kung kaya niyang 34 degree. May mga 35 ba? Pag 35 degree, that's sobrang layo na sa overheating, and I think that's the safest temperature para sa ay po, nabaril sa akin. But siguro sa next video, try ko yung nauuso ngayon na mas malaking metal plate, tapos lalagyan natin ng cooler na gaya nito. I think that would make a lot of difference, but right now I don't think meron masyadong difference here using ganito, but I must say impressive na siya as is. At least hindi tayo nagpo 43 pataas, which is again, overheating starts at 43 degrees Celsius pataas. And wala tayo sa ganung level of overheating sa ngayon. Okay. Skip na natin to part na to. I don't think makakakuha tayo ng much difference sa current of 39 to 40. Pero again,
it still helps na rin. Oh, don't get me wrong, hindi siya na umaakyat ng 42, 43, especially the 43 degrees Celsius, which is overheating. Hindi siya umaakyat doon, so that's still a good sign. Naglalaro lang tayo sa 39 to 40, pinakamataas na yung 41 kanina, but then bumaba ulit sa 40 degrees Celsius and 39. So still, effective pa rin po siya as is. Pero gusto ko kasi siyang makita na bumaba sa 35 pababa. Yun ang next video siguro natin. Next target natin. Gusto kong paano naman siya i-maximize yung lamig. Sayang yung lamig eh. Andiyan yung lamig, kaya, nag-yelo nga eh. But not enough. Hindi naman actually enough naman. Pero I just want more. Gusto ko lang ng more. Anyway, note ko lang din pala, no? Ito yung nakita natin, no? Dito ko sa kinabit itong what do you call this? Itong phone cooler na to. Meron siyang konting condensation sa loob. So, confirm, may condensation sa loob. But not enough para, I guess, mag-cause ng issue talaga. So, the best scenario talaga pala nito is itutok lang talaga siya somewhere around sa battery para in case na magkaroon ng condensation, hindi siya hindi siya direct na pupunta sa board. Dadaan muna siya sa battery and dahil iinitin doon, so basically hindi masyadong unti-unti na nawawala. See that? Unti-unti na siya nawawala, so nawala na yung lamig. Sabihin niya, may konting condensation na nangyayari. And basically, it took us around 40 to 40 minutes para matapos ang laro. Yun lang yung pahabol ko pala. Asan ba tayo? Okay. Condensation, confirm meron, but not that much. Right now, tapusin natin yung video rito. And very good pa nga pala dito kay Blue Wow. This one, kung interesado kayo rito, iwan ko ang link dito sa video description. Effective po siya. Don't worry. And nakakalamig po siya and may AA feature pa nga siya. 38. Sabihin natin 39 yan. Yes. And right here then, 39 yan. Malabo na umabot siguro ng 40 yan. Ayun, may 40. But still, again, hindi pa yung start ng overheating. So technically, effective siya. Kaso gusto ko lang talaga ng more. Okay, so hanggang na lang. Again, Blue Wow. I'll talk to you again soon. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.